Bianca's POV. Mabuti na lang at pagkatapos sa medyo mahaba-habang payo kay Gail, mukhang nakinig din siya sa akin dahil kakausapin niya raw si Lucas kapag magkita sila ulit. Mabilis akong bumangon ng kama pagkatapos namin mag-usap ni Gail. Diretso ako ng banyo para maligo. Sakto pagkatapos kong maligo, tumawag si Hercules. On the way na raw ang personal driver niya para sunduin ako. Mabilis ako nag-ayos, nag-apply lang ng manipis na makeup, pero sinigurado kong maganda ako sa paningin ni Hercules. Di na ako nakakain kahit naramdaman ko na rin ang pagkalam ng aking sikmura, pero pilit ko yung binaliwala. Babawi na lang ako ng kain mamayang lunch. Sakto katatapos ko lang mag-ayos na marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Dinampot ko ang bag ko at mabilis na naglakad para buksan kung sinong nasa labas. Kaagad tumambad sa paningin ko ang isa sa mga kasambahay na si Myrna at sinabi niyang nasa ibabado ang personal secretary ni Hercules at ang driver. Sige Myrna, pakisabi bababa na ako. Nakangiti kong sagot kay Myrna kaya naman magalang siyang nagpaalam sa akin. Naglakad ako patungo sa kwarto ni Baby Althea para silipin siya at makapagpaalam na rin. Nasa school pa sina Serena at Stel at mamayang hapon pa ang labas nila. Baka ako na lang susundo sa kanila mamaya. Bahala na. Nakadepende pa rin talaga ang lahat sa schedule ni Hercules. Napapansin kong sobrang abala niya sa opisina nitong mga nakarang araw, pero hindi siya nagkulang ng oras sa amin ng mga bata. Napakabait ng asawa ko kaya naman, sa araw-araw na magkasama kami lalo kong nasanay na nasa tabi ko lamang siya palagi. Laging nakaalalay sa akin sa lahat ng oras. Pagdating ng room ni Baby Althea, naabutan ko siyang natutulog habang nakabantay sa kanya si Tonya. Dali-dali ako naglalakad patungo sa kama ng bata at hinalikan sa noo. Kamusta siya? Nakangiti kong tanong kay Tonya. Ayos naman ma'am. Pagkatapos niya magpaaraw kanina, pinakain ko siya. Halos 30 minuto na siyang tulog ma'am. Nakangiting sagot ni Tonya sa akin. Ikaw na muna ang bahala sa kanya ha. Aalis muna ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Malaki ang tiwala ko kay Tonya na maalagaan niya na maayos si Baby Althea. Bago ko lumabas ng kwarto, muli kong hinalikan si Baby Althea sa pisngi at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa labas ng mansyon at naabutan ko nga ang personal secretary ni Hercules at ang driver na naghihintay sa akin. Nang mapansin nilang presensya ko, mabilis na nagbigay galang at pinagbuksan ako ng pintuan ng kotse. Dali-dali akong sumakay, mabilis nang naging biyahe namin. Namalayan ko na lang pumasok ng sasakyan sa isang mataas na establishmento na pag-aari ni Hercules. Di ko akalain na sa nakalipas na mga taon, mapapalago niya na sobrang kanyang mga negosyo. Naikwento niya pa nga sa akin noon na naging parang bahay niya na daw ang opisina niya nung umalis ako. Wala siyang ginawa kundi magtrabaho para daw makalimot at maayos naman naging epekto. Lalang lumago ang kumpanya niya hanggang sa hinirang siya bilang isa sa pinakamayaman at successful na businessman ng bansa. Sobra akong proud kay Hercules. Marami na siyang napatunayan na kayang gawin ang lahat-lahat. Ma'am, nasa opisina po si Sir Hercules, hinihintay po kayo? Nakangiting wika sa akin ng personal secretary at siya rin mismong pumindot ng button ng elevator para bumukas iyon. Thank you. Mahina akong bigkas bago ko pumasok sa loob. Hindi ito ang first time kong magpunta dito sa mansyon ni Hercules kaya't kabisado kong pasikot-sikot. Kilala rin ako na ilan sa mga executives at ilang mga empleyado. Espesyal para sa CEO, itong elevator na sinasakyan ko, kaya naman direkta to patungo sa opisina ni Hercules. Pagkahinto ng elevator agad yung bumukas kaya't mabilis na rin akong lumabas. Naabutan ko ang executive secretary ni Hercules na abala sa sangkatutak ng mga papeles na nakapatong sa mesa. Good morning, ma'am. Nasa loob po ng opisina si Sir Hercules. Hinihintay na po kayo. Kaagad bati niya na mapansin niyang presensya ko. Tanging ngiti ang naging sagot ko sa kanya. Diretso na ako naglakad patungo sa nakasarang pintuan ng opisina ni Hercules. Hindi na ako nag-abala pang kumatok at mabilis ko nang binuksan iyon. Pagpasok ko sa loob ng opisina, impit akong napasigaw na may biglang humaklit sa bewang ko. Siya rin nagsara ng pintuan at mabilis akong ginawaran ng halik sa labi. Halik na kabisadong kabisado ko, galing sa taong pinakamamahal ko.
Ilang minuto rin naming pinagsaluhan ng mainit na halik na yon bago niya ako pinakawalan. Hercules, paano mo nalamang paparating ako? Nagtataka kong kaagad na tanong sa kanya. Akay-akay niya na ako ngayon patungo sa kanyang swivel chair at inalalayan niya akong makaupo. Naamoy kitang parating kaya alam ko. Nakangiti niyang sagot sa akin sabay ng pagdampi ng hintaturo niya sa may labi ko. Para bang may mga pinupunasan siya sa bahaging iyon kaya naman hinayaan ko na. Gesture na rin kasi yon kapag naglalambing siya sa akin. Wala ka na bang gagawin? Saan tayo kakain? Nakangiti kong tanong sa kanya, kasabay ng pagtitig ko sa monitor ng laptop niya sa harapan ko. Kagad na napataas ang gilid ko na mapansin ko ang mga CCTV footage na naka-flash sa screen. Mukhang simula pagpasok ko sa hallway ng building na to, nakamasid na siya. Kala ko ba abala siya? Well, mukhang kanina niya pa ako hinihintay Ang sweet na talaga. Mabilis lumipas sa mga araw, sa wakas. Dumating na rin ang pinakahintay ko. Ang araw ng pag-iisang dibdib naming dalawa ni Hercules. Talagang minadali namin ang preparations. After 1 month nga ng pagpopropose sa akin ng kasal, eto ko ngayon. Inaayusan ng makeup artist at sakto. 3:00 mamayang hapon ang araw ng kasal naming dalawa ni Hercules. Simple lang naman ang selebrasyon ng kasal namin. Tayong malalapit na kaibigan ng pamilya at ilang mga business partners ni Hercules ang imbitado. Gusto kasi namin gawin solemn lahat since pangalawang kasal na namin to kung tutuusin. Ang ganda mo talaga, Bridget. Super duper blooming. Di ko mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko nang marinig kong papuringan sa akin ni Gail. At sa wakas, nagkaayos na rin yata silang dalawa ni Lucas. Sa bahay na siya ni Lucas umuwi. Kaya naman palagi na rin kami nakikita nitong best friend ko. Thank you. Nakangiti kong sagot sa kanya. Walang ibang laman ng puso ko ngayon kundi pasasalamat at tuwa. Sa wakas, eto na. Muli kaming haharap ni Hercules sa harap ng altar para manumpang magsasama sa hirap at ginhawa. Pagkatapos akong ayusan, kaagad ko nang sinuot sa akin ang trahe de boda. Puno ng galak ang puso ko at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko habang nakatitig sa sarili kong reflection sa salamin. Perfect! Shit, ang ganda talaga ng gown mo. Parang gusto kong hiramin tong gown mo kapag kinasal na rin kaming dalawa ni Lucas. Narinig kong muling sambit ni Gail. Di ko na mabilang kung ilang beses nang lumabas ang papuring yon mula sa bibig niya. Lalo tuloy na boost ang self-confidence ko. Excited na ako makita ang magiging reaksyon ni Hercules. Si Gail ang aming maid of honor at si Lucas ang best man. Kinuha ko rin bilang mga abay ang 3 bata, sina Alina, Selena at Stel. Bakit ba? Malalaki na sila. Halos kasing tatangkad ko na nga Mga bata pa sila kung tutuusin pero gusto ko kasi na magkaroon din sila ng maayos na papel sa kasal kong to. Si Baby Althea naman flower girl at ang anak nitong si Gail ang ring bearer, o diba? Lahat sila'y may mahalagang papel na gagampanan sa pag-iisang dibdib naming muli ni Hercules. Ito ang gusto ko, para masaksiyan nila kung gaano ako kasaya ngayon. Since si Gail ang maid of honor, kasama ko rin siya sa bridal car. Napag-usapan rin namin to since ayaw ni Hercules sa tayong driver lang kasama ko pagdating ng simbahan. Halatang ako na lamang hinihintay pagdating doon. Kaya agad akong pumeso sa pinakalikod habang nag-uumpisang magmarcha ang entourage sa aisle. Sobrang kabado ko at the same time, sobrang saya ko rin naman. Nang ako na magmamarcha sa red carpet, parang gusto kong maiyak. Since si Kuya Clifford lang naman ang pamilyang meron ako, siya rin maghahatid sa akin tungo sa altar ko sa naghihintay si Hercules sa akin. Congratulations! I'm so happy for you, kapatid. Mahinang bulong niya sa akin habang naglalakad kami patungo sa altar. Pigil ko naman ang sarili kong maluha. Emosyonal ako pero ayoko masirang makeup ko dahil sa luha kaya't pinipigilan ko talagang maiyak. Thank you, Kuya. I am so happy. Bigkas ko. I know. Mahinang bigkas niya. Sabay ng pagtapik niya sa kamay ko na nakahawak sa kanyang braso. Mabagal ang aming pagkakabang habang nakatuon ang aking paningin sa harapan. Partikular na kay Hercules. Nakitang-kita kong puno ng pagmamahal ang titig niya sa akin. Sabi ko hindi ako iiyak, pero nang marinig ko ng chorus ng aming wedding song, biglang pumatak ang luha sa aking pisngi. Di ko na napigilan pang maging emosyonal lalo na nang marinig ko ang bawat katagang binitawan ng kanta. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white tonight.
Di na yata nakatiis si Hercules sa bagal ng hakbang ko dahil sinalubong niya na kami ni Kuya. Hercules, please take care of her. Wag na wag kong mababalitaan na sinaktan mo siya dahil kung hindi ako mangingiwing agawin siya sa'yo. Nakangiting wika ni Kuya Clifford kay Hercules kaya di ko na napigilan pa ang lalong maluha. Luha na puno ng kaligayahan, luha na puno ng tawa. Of course, I will love her, cherish her, until my last breath. Nakangiting bigkas ni Hercules kay Kuya Clifford. Tumango si Kuya at siya na mismo ang nag-abot ng kamay ko kay Hercules. I wish you all the best in life. Nakangiting bigkas ni Kuya. Inalikan niya pa ako sa pisngi at tinapik niya si Hercules sa balikat bago niya kami iniwan sa harap ng altar. This is it. Magsisimula ng seremonya ng kasal at ilang oras nang bibilangin muli na ako magiging Mrs. Bridget Velasco Montblanc. Magiging kompleto ng buhay ko kasama ng pinakamamahal kong si Hercules at mga anak namin. We are gathered here today in the sight of God and as witnesses to join together Hercules and Bridget in holy matrimony which... Naudlot ang sunod na sasabihin ni Father nang makarinig ako ng may biglang pumalakpak mula sa pintuan ng simbahan. Wala sa sariling napalingon ako sa ganon na lamang gulat ko na mapansin ko na may isang babaeng naglalakad, papalapit, habang nakasuot ng itim na gown. Late na ba ako? Halos pasigaw niyang bigkas habang naglalakad papalapit sa amin. Kagad akong nakaramdam ng panlalamig ng buo kong katawan na mapagsino ko kung sino ang dumating. Rodora? Mahina akong bigkas kasabay na mahigpit na paghawak ni Hercules sa kamay ko. Masyado kayo nagmamadali. Hinihintay kong sabihin ni Father kung may tututol ba sa kasal pero di niya ginawa kaya kusa na lang akong lumabas. Kamusta, Bridget? Nakangisi niyang bigkas. Nang ilang hakbang na lamang layo niya sa amin. Anong ginagawa mo? Paano ka nakalabas sa kulungan? Galit na tanong ni Hercules kay Rodora. Yes, si Rodora ang nasa harapan namin ngayon at kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang nakatitig siya sa akin. Ano ang ginagawa ko? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon, Bridget? Hindi ko hahayaan na maging masaya ka. Akin lang si Hercules at walang sino mang po pwedeng umagaw sa kanya. Galit na sigaw niya sa akin. Di ko na mapigilan pang maiyak. Nakakatakot ang itsura ni Rodora. Parang wala siya sa kanyang sarili. Para siyang baliw. Di niya pala talaga matatanggap ang kabiguang naranasan niya kay Hercules. Kaya nandito siya ngayon sa harapan namin. Gusto niyang guluhin ang kasal ko. Nakasuot siya ng kulay itim na wedding gown. Pero wala siyang kahit anong makeup sa mukha. Sobrang putla niya at nangingitim din ang ilalim ng kanyang mga mata. Para tuloy siyang bangkay na naglalakad. You're crazy. Paano ka nakalabas ng kulungan? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi ka po pwedeng lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Galit na sigaw ni Hercules kay Rodora. Yeah, naalala kong sinabing mong yan at naalala ko rin ang sinabi mo na hindi po pwedeng mamatay hanggat hindi mo sinasabi. Galit na sigaw pabalik ni Rodora. Nanlilisik ang mga mata niya habang hindi inaalis sa pagkakatitig sa akin. Kaya naman mahigpit akong napahawak sa braso ni Hercules. Guard, anong ginagawa ninyo? Ilabas niyo ang babaeng yan at ibalik sa kulungan? Galit na sigaw ni Hercules sa kanyang mga bodyguards pero nagulat ako sa sunod na hakbang na ginawa ni Rodora. Naglabas siya ng barel mula sa kanyang hita at direktang tinutok sa akin. Wait, masyado nagmamadali eh. Bago ako babalik ng kulungan, kukunin ko muna ang buhay ng babaeng yan? Tumatawang bigkas ni Rodora, kasabay ng pumailan lang na sunod-sunod na putok ng baril sa paligid. Gulat ako sa bilis ng pangyayari, kasabay na isang matinis na sigaw ng biglang pumailan lang sa buong paligid. Mommy! Mommy Rodora! Umiiyak na bigkas ni Alina. Si Rodora, nakabulagta na sa sahig, duguan habang dilat ang mga mata. Gusto kong sumigaw sa takot. Biglang nanginig pati ang tuhod ko at lalapitan ko sana ang umiiyak na rin si Alina para sana aluin. Pero narealize kong nakayakap pala sa akin si Hercules at nakayakap din ako sa kanya. Are you okay? Mahinang tanong niya sa akin. Para bang hinahabol niya ang kanyang hininga kaya naman wala sa sariling napatitig ako sa kanyang mukha at ngayon napansin kong namumutla siya. Yes, okay lang ako, si Rodora. Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang may makapa akong parang basa
mula sa likuran niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ko sa likod niya at tiningnan yon. At gano'n na lamang ang panlalaki ng mata ko na may makita akong pulang likido. Dugo! Halos pasigaw kong bigkas, sabay din ang dahan-dahang pagdaustos ni Hercules, paupo sa sahig. I love you! Bigkas niya sa mahina ng boses. Pilit ko siyang hinihila sa kanyang braso patayo pero sobrang bigat niya. Biglang ragasa matinding takot sa puso ko habang paulit-ulit binibigkas ang pangalan niya. Hercules, no! No! Buong lakas kong sigaw kaya naman natuon ang atensyon ng lahat ng tao sa amin. Nasa nakandusay kasi na si Rodora ang buo nilang pansin at di man lang nila naisip na may tama rin pala ng bala si Hercules. Ano nangyari? Shit! Ambulance! Kotse! Ihanda ninyo! May tama si Hercules at kailangan niyo madala sa ospital. Sigaw ni Lucas. Napansin kong hinawakan niya sa kamay si Hercules. Sinuri niya rin ang leg nito at tinapik ang pisngi. Pilit niyang ginigising ang kapatid pero parang walang response mula kay Hercules. Lucas, doktor ka. Iligtas mo siya. Iligtas mo si Hercules, maawa ka. Walang patid na ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang sinasabi ko ang katagang yon. Tuluyan nang humandusay si Hercules sa malamig na taas ng simbahan. Ang tuwang nararamdaman ng puso ko kani-kanina lang napalitan ng matinding takot na baka tuluyan mawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi na siya nag-response. Nakapikit na lamang siya at walang malay. Hercules, huwag ganito. Kumising ka. Hindi ako papayag mo wala ka sa akin. Sabi mo magsasama tayo hanggang pagtanda natin. Pero bakit ganito? Lumaban ka, please. Lumaban ka. Umiiyak kong bigkas. Sobrang sikip ng puso ko at wala na akong pakialam pa sa buong paligid. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi si Hercules. Naligtas siya. Na makakaligtas siya sa tama ng bala. Bakit? Para sa akin ang bala na yon. Ako ang gustong patay ni Rodora kanina pero bakit mo ako niyakap? Bakit Hercules? Please, bumangon ka na dyan. Idilat mo ang mga mata mo, tingnan mo ko. Hindi ba't ang sabi mo hindi mo ako iiwan? Na hindi mo ako hahayaang muling umiyak? Bakit? Bakit? Parang baliw na paulit-ulit kong bigkas. May kung sinong humawak sa akin para ilayo ko kay Hercules pero managmatigas ako. Ayokong umalis sa tabi niya. Umaasa kong gigising siya na muli kong makikitang masayang ngiti sa labi niya. Na muli kong maririnig ang tawa niya, ang nag-aalala niyang boses, ang malambing niyang halik tuwing umaga, ang mahal kong si Hercules, ang pinakamamahal kong si Hercules. Lucas, kamusta siya? Kamusta si Hercules? Umiiyak kong bigkas at kagad siyang sinalubong nang mapansin kong paglabas niya mula sa emergency room ng ospital. Kagad naman naming nadala si Hercules dito sa ospital at dahil pag-aari ni Lucas ang ospital na to, nakareding lahat ng mga kakailanganin. Bago pa kami dumating kanina, ready na rin pati ang mga doctors na gagamot kay Hercules. May tama ng bala si Hercules sa likod niya. May tinamaan daw na ugat na kumukonekta direkta sa kanyang puso na naging sanhi ng labis na pagdurugo kaya kagad siyang nawalan ng mali kanina. Yun nga lang pagdating namin ng ospital, agad diniklara ng doktor na kritikal ang kalagayan niya. Since pareho sila ng blood type ni Lucas, siya rin mismo nag-donate ng dugo para masalinan agad si Hercules at magiging maayos ang kalagayan niya. Bridget, everything will be okay. Lumalaban siya. Promise malakas si Hercules at kaya niyang lahat ng to. Mahinahong bigkas ni Lucas sa akin. Kagad akong umiling. Natatakot ako. Hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Mahal ko siya, Lucas. Mahal na mahal ko siya. Umiiyak kong bigkas. Di matigil-tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ang wedding gown na suot ko kanina sa simbahan, suot ko pa rin hanggang ngayon. Wala akong balak umalis dito sa labas ng emergency room. Mamonitor ko lang ang kalagayan ni Hercules. Natatakot ako na baka sa isang iglap may masamang mangyari. Hindi ko talaga siguro kakayanin yon. Baka ikabaliw ko pa. Lakasan mo ang loob mo, Bridget. Hindi ginusto ni Hercules sa mga nangyari at lalaban siya para sa'yo. Mahinahon na bigkas ni Lucas pero bakas din ang sa mukha niya ang labis sa pag-aalala. Di na ako nakaimik pa bagkos para na akong hapong-hapo na napapaupo. Pinaghalong takot at galit ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Sana ako na lang tinamaan ng balang yon. Mahina akong bigkas habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Sino ba namang tanga ang kakalma sa sitwasyong ito?
Nasa bingit ng kamatayan ng taong mahal ko at di ko alam anong gagawin ko. Kung pwede nga lang akuin ko lang lahat ng paghihirap niya ngayon, ginawa ko na sana. Di baling ako na lang basta't wag lang siya. Sumama ka sa akin, best friend. Magpalit ka muna ng damit mo. Narinig kong bigkas na malambing na boses na si Gail. Kanina pa siya sa tabi ko at hindi niya talaga ako iniwanan. Nakadamit pang abay pa nga siya kahit ilang beses ko na siyang sinabihan kanina na po pwede niya na akong iwan. Wala rin naman akong gana makipag-usap kahit kanino. Napansin ko rin muling pumasok sa loob ng emergency room si Lucas. Gusto ko rin sanang makiusap na kung po pwede makita ang kalagayan ni Hercules pero natatakot ako. Baka hindi ko kayanin kapag makita kong hindi maayos na sitwasyon ni Hercules. Sa isang iglap biglang nagbagong kapalaran ko. Gail, bakit ako pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Napakamakasalanan ko ba para hindi niya ako hayaan na maging masaya? Mahina akong bigkas kay Gail. Pakiramdam ko nanghihina na ako. Parang gusto kong questionin pati ang Diyos kung bakit hinayaan niyang mangibabaw ang kasamaan ni Rodora. Eto na nga pilit naming binubuo ni Hercules ang pamilya namin. Nagiging mabait din naman kami. Wala kaming inaagrabyadong tao pero bakit ganito? Bakit ang sakit magbiro ng tadhana? Best friend, wag kang magsalita ng ganyan. Mahal tayo ng Diyos. May mga bagay lang talagang nangyayaring hindi natin hawak. Kagaya ng ginawa ni Rodora kanina. Di gawain na matinong taong ginawa niya. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya na dadalhin niya hanggang sa hukay. Bigkas naman ni Gail sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Nasa na siya? Nasa ng baliw na yon? Galit kong tanong. Malungkot na nititigan ako ni Gail bago sumagot. Dead on the spot shot na sa morgue ng katawan niya ngayon. Nasa police station ng Kuya Clifford mo at inaalam kung paano nakalabas ng kulungan si Rodora. Bigkas niya. Di ko mapigilang maikuyom ang kamao. Di sapat ang kamatayan niya para mabayaran lahat ng pagkakasala na nagawa niya sa amin. Patay na siya. Ganun lang yun? Ganun lang kadali sa kanyang takasan lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Ang unfair. Sobrang unfair. Mahina akong bigkas. Di naman nakaimik si Gail pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang pakikisimpatya sa mga nangyari. Muli akong napatayo na mapansin kong muling paglabas ni Lucas mula sa loob. Kaagad ko siyang sinalubong. Successful ang pagtanggal ng bala mula sa katawan niya. Ililipat siya sa ICU for monitoring. Kaagad nabigkas niya sa akin. So ligtas siya. Gagaling siya at babalik sa dati ang lahat? Puro ng pag-asang tanong ko sa kanya. Seryoso akong tinitigan ni Lucas at hinawakan, sabay hawak sa aking kamay. Yes, gagaling siya. Gagaling si Hercules, bigkas niya. Nanghihina, kaagad kong nahilang kamay kong hawak niya. Kahit papano nagkaroon ako ng kumpiyansa na magiging maayos silang lahat. Tama silang lahat, lalaban si Hercules. Hindi siya basta-basta susuko lalo na't alam niyang nandito lang ako. Nawiling siyang makasama habang buhay. God, thank you! Nangihina akong bigkas sabay nakakaramdam ako ng pag-ikot ng mundo ko, kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Bago ko nawalan ng malay, ang nag-aalalang boses ni Gail ang huli kong naulinigan.